Magandang umaga, ito po ang Mike Abel Live. Sabay na inyong napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page ng Mike Abel Live. Ngayong araw ng Tuesday, February 18 na po, 18 ng ating 2025. Kamusta na po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao sa ating mga kabayan dito sa Mega Manila. At siyempre kasama natin ang ating mga kabayan sa ibayong dagat, hindi lang po mga overseas Filipino workers, lahat ng Pilipinong patuloy na mayroong malasakit, pagmamahal, paninindigan at suporta sa ating pamahalaan. Kasama natin araw-araw po kayo. Kahit na napakalamig pa rin sa kanila, winter pa rin po doon sa ibang mga lugar, North, Central at South America. Kamusta na po kayo at sa mga bansang kapitbahay natin? Okay? Araw nga po ng Tuesday, so narito na po ang ating mga balita sa umagang ito. Inihain na nga po kahapon ng CIDG Director at General Nicolas Torre III ang patong-patong na reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gaya ng inciting to sedition, unlawful utterance at paliwanag pa ni General Torre, hindi anya oobra ngayon ang estilo ng dating Pangulo na magbibigay ng pahayag pero sasabihin sa bandang huli, ito ay biro lamang. Wow! Ginit pa ng CIDG Chief na ang nasabi anyang pahayag ay hindi dapat kinukonsente kung saan hindi rin marapat na gawing biro ang pagpatay. Magugunit ang inihayag ito nung nakaraang Huwebes sa proclamation rally ng PDP laban ni dating Pangulo na kanya-anyang papatayin ang 15 senador para tiyakin anyang makapasok lahat ang kanyang pambato sa kanilang partido. Ayan hindi kasi nakalagay doon ng 15, pero ako nadinig ko yan Sabi niya 15. May bonus pa nga yan Hindi lang papatay yung 15 senador. Gusto pa nga niya pasabugin daw yung Senado. Wow! Dapat yan inciting, hindi lang inciting to sedition. Dapat yan yung anti-terror law ang ipinapairal. Dapat to hindi naman kasi talaga pwede yung mga ganyan. Ewan ko ba, walang pagbabago itong mamang ito Tuloy tayo sa iba nating mga balita. Okay, ngayong umaga, habang yung ating mga kababayan dito sa Quezon City nagiging biktima ng mga kung ano-anong mga kagat ng lamok, ingat lang po kayo. Kaugnay ng balitang ito, hinimok din po ni Lanao del Sur, 1st District, Sian Alonto Adyong, ang National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol nga po sa pagpatay sa 15 na mga senador para sa kanyang mga kandidato ngayon anyang papalapit ang eleksyon. Actually, hindi lang hinimok. Kahapon ay nag-press conference na si Adyong, nadismaya na. Kasi naman itong NBI ay Director Santiago, pambihira naman Alam ko ba dati kang judge, dati kang pulis, ngayon Director ng NBI. Parang ayaw mong gumalaw dahil biro lang ito. Alam mo, lahat ng pagbibiro, pagkabuhay na kataya, yan ay may pananagutan. Kaya kahapon, nag-press conference yung mga congressman, kasama dyan si Adyong, nadidismaya siya. Nung una, siya ang humiling na dapat imbestigahan ng NBI. Pero nang matanong ng mga media ang NBI director, parang hindi gaanong interesado. Kaya dismayado. Mabuti na lang at meron General Torre III na matapang, may pagmamahal at malasakit sa ating bansa. Kaya siya nag-file ng kaso against former President Duterte. Ayan. Tuloy-tuloy ang ating mga balita ng oras na. Ba't yung oras natin hindi tumatakbo? Ano nangyari yan? Yung oras natin ay paka-adjust mo nga at mahirap magkakalituhan. Importante ang oras. Sa isang pahayag, sinabi po ng Deputy Majority Leader Paulo Ortega at Assistant Majority Leader Jay Conghon na tama lang umano ang ginawang pagtuligsa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Roman laban sa mga binitawang pahayag ng dating Pangulong Duterte. Okay? At nagbantang ipapapatay ang mga senador para makapasok ang kanilang mga pambato sa darating na halalan. Ako, mga bata, pasensya na po kayo, O yung mga magulang, pakigabay nyo mga bata para hindi nila marinig itong mga patay-patay na ito. Kasi kay Duterte, 2-5 lang ang patayan Noong araw, walang kasawa-sawa ito. Kaya ngayon, dapat lang talaga siyang panagutin. Mabuti nga lang tayo at meron tayong General Torre na may tapang, may talino at may sakripiso tulad ng aking panindigan, tulad ng aking sinabi kanina. Okay. At dahil dyan, eto na. Sandali. Paki-adjust mo nga yan. Ano ito, Police Major General na. Na-promote na, 2 na ang star sa balikat ni General.
Police Major General Nicolas Torre III, PNP or CIDG Director ay atin hong makakausap ngayon. General Torre, si Mike Abi po ito. Magandang umaga po. Naputol ba? Sayang. Ata natin eh. Tsaka Major General na yan. Baka nakakahiya naman pag tinawag natin General lang. Yan po ay Major General. Na-promote na po 2-star General. Sandali ayusin lang natin yung signal. Bakit hindi makapasok? Tuloy ang iba nating mga balita sa isang pahayag. Sinabi po ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega, ito yung binabagit natin kanina eh. Ano ba ito? Bakit nagrarambol-rambol? Balita na natin ito. Ano ba kayo? Kulang yata sa... Pati yung oras natin, ano yung 0-0 yan? Pakiayos naman, mga partner. Pati oras natin, wala sa lugar eh. Tatawa ka na lang, Bakit nga nagkakaganyan? Nandiyan na si General? Siguraduhin natin, Baka mamaya tawag tayo ng tawag dito, tapos hindi naman pala. Anyway, narito na po si Police Major General Nicolas Torre III, ang Director ng CIDG. General Torre, Sir, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito. Sir Mike, good morning at good morning din sa inyong mga tagapakinig. Salamat po sa oras, pagtanggap ng ng aming tawag. Pero bagong lahat, congratulations muna dahil ikaw po ay sagradong Major General na. General Sir, congratulations. Maraming salamat, Sir Mike. Maraming salamat. Okay, at dahil dyan, ito yung ating gustong itanong sa inyo at mabuti lang po at kumilos kayo. Ang unang tanong, nadinig ko yung interview sa inyo kahapon ng media. Sabi mo, bilang Pilipino, bilang PNP, CIDD Director, yung inyong ipinail na kaso against former President Duterte. Parang yun po yung inyong pinanghuhugutan. Tama ho ba? Yes po. Yun po talaga ang ating basihan. Wala pong nag-utos ng kahit sino para gawin ito, General? Pasintabi na? In-inform ko na lang ang aking mga boss na ito po ang aking gagawin sapagkat nandito naman ito sa I believe that it is within the scope of my job description. Okay. So paki-clarify nga po ninyo sa ating mga nanonood sa buong Pilipinas, sa buong mundo, dahil live po tayo. General, ano po yung malalim at dahilan pinanghuhugutan ninyo kung bakit nyo ipinail ang kasong inciting to sedition? Well, inciting to sedition at saka unlawful utterances po ang ating ifinal sa kay Rodrigo Duterte sapagkat nakita natin ang elemento ng paglabag ng batas ay nandun sa mga sinabi niya sa kanyang mga ginawa. Kahapon na banggit niyo dun sa interview rin na para hindi magandang halimbawa na nakakadinig tayo ng parang simple lang ang patayan, simple lang ang ganitong mga salita na hindi maganda, totoo yun, hindi maganda sa pandinig ng mga kabataan at ng mga kapwa natin Pilipino. Tama ba, General? Opo, kaya nga hindi tayo siseryosohin ng ibang mga bansa at ng iba pang mga tao kung ganyan na ganyan ang policy natin na para bang nag-normalize na lang sa atin ang violence at wala ng batas. Hindi po pwede yan. Okay, so anong ibig sabihin nito? Lahat na nagagawa ng katulad ng ginawa at sinasabi ni dating Pangulong Duterte, dapat ding makasuhan at maging warning, babala ito, na huwag nilang pamarisan ang mga ganyang mga statement. General. Alam niyo po, ang batas kasi, the law applies to all equally. Nasa kanila na po yan kung gusto pa rin nilang gawin ang mga bagay-bagay na yan na nakita naman nila na labag na nga sa batas. Sinasabi na nga nating labag sa batas yan. Hindi dapat ginagawa yan. Gawin pa rin nila. Wala pinakaiba sa ibang mga batas yan Ang difference lang yan is that may mga seryoso, may mga mabibigat na mga violations at may mga magagaan din lang na mga violations. Well, tama yan. Karapatan po ninyo at obligasyon din nyo bilang direktor ng CIDG na mag-file ng kaso. Kung di ako nakakamali, parang nagkakasunod-sunod ang inyong ipinapile ng mga kaso. Dati mga vlogger, kung sino-sino, at iba pa dito sa inciting to sedition case. Ano po? So ito, bago na naman ito, ibig sabihin ito, kahit sino, kapag ka nagkamali, hindi kayo magdadalawang isip na kasuhan din ng kahit na sinong gagawa ng ganito, General. Opo, yan ang nangyayari kasi. Naging normal in the Duterte administration na kahit mali na, hahanapan na lang ng paraan at i-justify na lang para maging tama dahil yun ang popular. Hindi po pwede yun. Kasi pag ganun paano naman pag ikaw naman ang nasa receiving end? Nangyari na sa kanya yan. Minura rin siya ng isang teacher.
pinahuli ka agad mabilis pa sa alas 4, hinuli yung teacher at kinulong din. Humingi na lang ng tawad, public apology at sila pa ngayon ang magaling at dahil pinatawad nila yung tao. Ngayon naman, sila na ang nasa receiving end, kung ano-ano ng mga sinasabi. Yung bang sinabing pagpatay at saka yung pagpasabog ng Senado, hindi ba pumapasok dyan yung anti-terror law? Maitanong ko lang, General, kasi mas matapang yung anti-terror law, kung hindi ako nagkakamali. Opo, pinag-aaralan natin yan, kaya nasa case build up tayo ng DC-20. Pero sa ngayon, ang final ko lang, simple lang, unlawful utterances. Yan ay magaan lang ng kaso, marami naman siyang pera, magpiyansa na lang siya. Pero makakasuhan at makakasuhan ka pag ginawa mo ang mga bagay na yan. So handa kayo na harapin ito kung makakarating sa korte dahil nasa DOJ, papunta ng prosecution panel, kung mayroong probable cause, diretso ng korte yan. So willing kayo harapin ito hanggang sa huli, General. Oo naman, hindi naman tayo gaya nila na kinaumagahan, pag maipit na, sasagutin na joke only. Hindi ho. Final ko ho ito, pinirmahan ko ito at iniligay ko rito ang aking professional career ko. Tama. At ang personal integrity ko rito ay nandyan sa pirma na yan na ibinigay ko sa DOJ. Hindi ho yan joke. Very serious po yan. Actually, bigyan ka lang ng feedback, General, mula nang pumutok ito kahapon sa social media, sa media. Naku, ang dami ho ng reaksyon at tingin ko majority ng mga Pilipino ang sumasaludo sa iyo, natutuwa sa galaw mo at sinusuportahan ka dahil ayaw na nila, pagod na silang makarinig ng mga pagpatay na para bang baliwala na lang samantalang napakahalaga ng buhay. Kaya pinaparating ko po sa inyo yan, marami po ang sumusuporta sa inyo, General Torre, sir. Maraming salamat po sa inyong suporta, sir. Talaga namang oras na para, bagong Pilipinas na Hindi na po pwedeng yung lahat na lang, dinadaan na lang sa biro-biro at pa-joke-joke at pagkatapos ang taong bayan naman nagsasuffer. Kahapon doon sa lakad mo sa DOJ, nakaharap din kayo nung unang kinasuhan mo. Sino ba yon? Si Captain Dado ba yon? Sino ba yung isa rin palamura? Maraming pagbabantang ginagawa. Nagkaharap kayo kahapon. Anong nangyari, General? Ayun, nagbabait-baitan po. At nagbigay ng counter affidavit niya. Nang binasa ko kahapon, dinesisyon ako na agad. Sinabi ko sa aking lawyer, huwag na tayong mag-submit ng reply affidavit para for resolution na kagad ang kaso. Kasi ako'y naniniwala na wala naman siyang naidepensa at wala naman siyang na-deny doon sa kanyang sinabi. Kaya tingnan natin kung ano sabihin ng piskal. At pag sinabi ng piskal, isampa nga sa kaso sa korte, naturalmente, lalabas ang warrant of arrest. Isi-serve ko po yung warrant of arrest personally. At sa observation po ng mga nakakita kahapon, nawala yung tapang ni Dado. Nung sa mga social media, kung makapagmurat, makapagbanta sa buhay mo at kung kani-kanino, ganun-ganun lang. Nung magkaharap kayo kahapon, batahimik naman. Natakot yata sa iyo, General. Yun talaga ang marami po kasing epekto na pag wala sa lugar ang iyong tinitindigan at dinala ka na sa tamang forum, talagang kailangan magbait-baitan ka, otherwise, lalo kang mamalasin dyan. Ayun, okay. Sandali, kahagabi yata o kahapon, meron kayong operation o kasama kayo sa operation doon sa mga guerrilla type na pogo-pogo na naman. Ayaw matapos itong pogo. Anong update, General, kung meron kayong report ngayong umaga tungkol doon sa operation na yan kahapon o gabi? Meron tayong hinuli kagabi, ni-raid tayo na pogo, guerrilla pogo, sa basement ng isang hotel dyan sa EDSA Pasay. May nakuha tayong mga Pilipino, may nakuha tayong mga foreigners, at lahat sila ay pinroses natin kagabi. Ang mga foreigners dinala sa Nasdaq sa may holding facility ng PAOK, pending proceedings of the immigration for deportation and inquest. Okay. At dahil dyan, General, alam ko napaka-busy po ninyo. Salamat muli sa inyong pagtanggap ng aming tawag. Pero nasa inyo po yung pagkakataon. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon para ho sa inyong gustong ipanawagan sa taong bayan dahil marami na kayong mga kasong ipinail laban doon sa mga pasaway, turing natin pasaway. So, ano po ang mensahe ninyo sa inyong taga-suporta at mga bumibilib, humahanga at naghahayag ho ng pagsaludo sa inyo, General? Nasa inyo po yung pagkakataon. Maraming salamat, Sir Mike, sa pagkakataon na binigay niyo sa akin na maihayag ang ating mga saloobin dito sa Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police under sa pamumuno po ng ating butihing Chief PNP, si Romel Francisco D. Marbil, ang ating Director ng PNP. Sana po ay patuloy niyo kaming suportahan sa ating quest para
patuloy na ma-maintain ang kaayusan ng ating bansa na for quite a while ay nag-normalize na ang mga hindi natural na mga gawain. Alam niyo, Sir Mike, gusto nating ibalik sa tamang direksyon ang ating bansa sapagkat tayo naniniwala na sa batas lamang ang dapat mag-temper nitong mga bagay-bagay, especially yung mga power na ibinibigay sa gobyerno at sa mga taong gobyerno. Sapagkat yung mga shortcut, yung mga extrajudicial activities, maganda lang yan habang hindi ka tinatamaan. At pag tinamaan ka na, doon mo maramdaman ang sakit, ay, dapat pala, batas ang manaig at hindi yung kung sino-sino lang na magdidesisyon na kinaumagahan ay wala accountability. And ang worst talaga sa lahat is sasabihin na joke only. Maraming salamat po, Sir Salamat Mike. po, salamat General, mabuhay po kayo. At sana ho ay magtagumpay kayo sa inyong mga galaw at yan po ay para sa bayan. Salamat po. Mga kaibigan, Salamat, sir. si Major General Nicolas Torre III, siya po ang Director ng Criminal Investigation Detective Group, CIDG Philippine National Police. Congratulations. Oras mga kaibigan, 9:18. 18 minuto na po makaraan ang alas 9 ng umaga. Ang bilis ng oras. Ayan ho, talagang seryoso at desidido ang PNP. Para ho dyan sa kailan dapat gawin. Mabuti na lang at may PNP. Yung NBI medyo bumagal ng bahagya tungkol sa isyong yan. Hindi ko alam kung meron ba silang iniiwasan, may kinatatakutan. Pero si Torre ay sanay na ito. Walang takot ito. Nakita naman yung si Kibuloy, kahit nasa ilalim ng lupa, hinanap nito. 16 na araw na naghahanap yan sa Davao at hindi niya tinigilan hanggang sa hindi niya masukol at mahuli at ngayon ay naipakulong na dahil merong court order. Wala ho siyang nilabag na batas dyan dahil court order lang ang ginawa at pinatupad ng pamahalaan through PNP. Ayan, napromote tuloy. Ayan nga, talaga namang magaling, may tapang. Ayan no, dating Brigadier General, ngayon 2-star General na. Salamat po, congratulations. Quezon City Government, tuloy-tuloy daw po ang paging at misting daw operation. Ako, ito tungkol sa lamok. Ayan na sa barangay at mga paaralan sa lungsod bilang bahagi daw po ng kampanya kontra dengue. Naku, ingat lang tayo, delikado ito, nakakamatay ito. Department of Health naman, pinayuhan daw po ang mga na may mga sintomas daw ng dengue at agad-anyang magtungo sa mga health center sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng nasabing sakit. Dengue, kagat ng lamok. Dito sa Quezon City, medyo tumaas. Actually, mas mataas talaga kumpara sa ibang mga lugar. Kasi dito sa Quezon City, yata maraming puno. Ay baka ganyan ang dahilan. Sa Manila, wala nang puno. Puro building eh. Ay dito sa Quezon City, malawak ang lupaing bakante. Maraming mga puno. Kaya siguro may mga lamok-lamok dyan. Ingat lang ako. Nasa mga minor de edad, mga bata po ang tinatamaan. Huwag natin pabayaan ang kabataang nasa kalye kung saan-saan dahil ang lamok mapanganib, maliit pero nakakamatay. Nagpulong daw po si Finance Secretary Rap Recto at bagong appointed PhilHealth Insurance Corporation President and CEO, Dr. Edwin M. Mercado, upang talakayin daw po ang reforma na gagawin ng ahensya sa kabilaan niya nito ng pagpapalawak ng benefits expansion ng PhilHealth. The utilization at rationalization ng mga case rate. Ayan, so kung paano gagastos, paano tutulungan na mahirap, yun ang ibig sabihin. Tiniyak naman po ni Secretary Recto na ang kanya-anyang full support sa bagong pamunuan ng PhilHealth. Anya patuloy ang kanilang pagtutulungan ng PhilHealth Chief para sa paunlarin ang universal healthcare access para sa mga Pilipino. Ayan, dagdagan ng pondo at mas maraming benepisyo, matutulungan ng maayos ang mga Pilipino. Ayan ang mahalaga doon di ba? Okay, sige. So marami mga nangyayari talaga sa ating kapaligiran. At break muna tayo. Sige, 21 minutes after 9 o'clock na umaga, halos nagsisimula pa lang po tayo. Huwag kayong alis, babalikan ko kayo. Magbabalik ang, siyempre, Mike Abe Live. Balik po tayo, 9:26 na po ng umaga dahil talagang pati oras nagmamadali. Kaya mga balita at live report ay inuuna rin natin. Ito na yon. Jem Magtagala, Radyo Pilipinas may report. 10 wheelchair truck, wheeler truck. 10 dami Bumangga, ako, sa poste. 10-wheeler pala, ibig sabihin, 10-wheeler truck. Ayan, ito muna, ano ba yun? Meron 10, meron 40. Ibig sabihin, malaki ito. Yung pala yun, 10-wheeler truck na bumangga sa poste.
sa footbridge daw ho dyan sa may Marcos Highway, Antipolo City. Yan, isa ang patay. Ako, ingat lang po tayo. Grabe na. 10-wheeler, may malaki yan. Narito ang live report. Dead on the spot nga ang pahinante habang sugatan ang driver ng isang 10-wheeler truck matapos na bumangga ito sa poste ng footbridge sa bahagi ng Marcos Highway sa Antipolo City sa Rizal. Batay sa salaysay ng isang testigo at ng traffic enforcer sa lugar, nangyaring aksidente na kung alas 4 kaninang umaga kung saan sinasabing nawala umano ng preno ang naturang truck. Galing ng Kogyo ang batay sa kuha ng CCTV mula sa Antipolo City LGU ay mabilis ang takbo nito nang bumangga sa poste ng footbridge. Nagpanik ang pahinante kaya't tumalon ang pahinante palabas ng truck. Sumalit tumama ang ulo nito sa poste na siya naman naging sanhi ng kanyang kamatayan habang sugatan ang driver ng truck. Nabatid na minabuti ng driver na sa poste niya ibangga ang minamaneyong truck kaysa makapandamay paan niya na mas maraming sibilyan sa lugar. Bago pa man na bumangga ang naturang truck sa poste, inararo pa nito ang hindi bababa sa 3 concrete barrier sa kalsada at damay din ang 2 nakaparadang tricycle. Nagdulot ng mabigat na daloy na trapiko sa Marcos Highway ang nakahambalang na truck na naialis din naman pasado alas 7 kaninang umaga. J. Mark Dagalan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa Pangbansa TV sa Bagong Pilipinas. Ako, ingat lang po ang mga driver. Delikado po yan. Yung poste, hindi ho yan umaalis. Aba, huwag yung babanggain at huwag yung sasabitan. Delikado kayo dyan. Okay? Samantala, sa iba natin mga balita, ito, good news muna tayo. Bilang pagtalima, sa atas daw po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itinaas na ng Department of Migrant Workers o DMW ang benepisyong matatanggap ng mga OFW na manggagaling na tulong sa ilalim ng Action Pan na dati o sa halagang 50,000, ngayon hanggang 100,000. Aba, depende sa lala daw ng kanilang sitwasyon. Mga Pilipino nasa abroad, ayan 50 hanggang 100,000 na po ang gustong ibigay na tulong sa inyo. Sinabi po ni DMW, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, na matagumpay anyang maiuwi ng pamahalaan sa bansa ang 3,000 na mga OFW mula naman sa Lebanon, Israel at Gaza. Naapektado pa rin ang hidwaan sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Ayan So yung mga muuwi ay natutulungan na. Itinas na pala ng ating Pangulo at ipinatutupad na rin. Ayan, good news yan para sa mga Pilipino na ayaw hindi nila gustong nangyayari pero napipilitang umuwi dahil nga sa kaguluhan kung saan bansa nandoon sila. Hindi naman lahat. Okay? Sinabi ni House Deputy Leader at La Union Congressman Paulo Ortega na hindi daw ang Kamara di Representatives na tumulong sa ehekutibo upang matiyak na hindi anya maapektuhan ng bansa sa posibleng pagtigil ng tinatawag na United States Agency for International Development o USAID assistance. Naku, marami yan ang problema ni Trump Buong mundo ba naman ang tinutulungan niya na pinatigil, kasama tayo. Ayon sa mambabatas, hindi balakid ang congressional break at campaign period naman upang magampanan daw nila ang kanilang mga tungkulin sa bayan. Anya, hindi sila magsasagawa ng handa daw sila na magsagawa ng mga hearing upang talakayin daw po ang mga isyu na nakakaapekto sa buhay at taong bayan na gaya ng murang pagkain at tinatawag na food security. Ayan, trabaho kayo. Huwag kayong gumaya sa ibang mga senador, ayaw magtrabaho. Dahil nakabakasyon. Handa rin naman silang pumunta sa ibang bansa upang malaman ang best practice daw na maaaring i-adapt ng Pilipinas para makamit naman ang long-term economic resilience. Naniniwala din daw ang House Leader na bukod sa Amerika ay may iba pang mga bansa naman na handang umasiste sa Pilipinas. Yan ang mga epekto ng Bakit parang nagrambol yung istorya, So, epekto yan ng USAID na temporaring ipinatigil ni President Donald Trump. Hindi lang naman sa Pilipinas. Maraming bansa sa mundo ang naapektuhan ng temporary ban o temporary hold ng USAID. Marami, ang Department of Education, kung ano dito sa atin,
pati yung mga development sa ibang mga probinsya na damay din ho dyan ho sa isyong yan. Samantala, ito na, ngayon na ito. Ipagpapatuloy po muli ngayong araw na ito ng House Strike Committee ang pagdinig laban sa fake news. Ayan ha. Partikular na ho sa social media. Kasama rin sa tatalakayin ang isyu ng nilabas na show cause order sa mga social media personalities at kilalang vloggers or mga vloggers na hindi dumalo sa unang pagdinig ng komite noong February 4. Nagbabala ang House Committee on Public Order and Safety at Information and Communication Technology and Public Information na kung hindi pa rin, ayan ha, tatalima ang mga inimbitahan sa naturang show cause order, maaring umabot ito sa pagpapalabas ng supena at pagsasampa or makontempt charge. Mapapakulong na kayo. Dumating kasi kayo, ang tatapang nyo eh. Bakit ngayong iniimbitahan kayo, mga bahagang inyong buntot, kung may buntot kayo, yung wala naman, eh, nawala talaga ang buntot. Ano ha? Upang anya mapalawak daw ang saklaw ng investigasyon, pinatawan din ng Tridecom na nga po ang mga kinatawan mula daw ho, pinatawag nila ang mga kinatawan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pangunahin dito sa social media nga po na platform sa mga eksperto sa batas at mga organisasyon sa media. So, nandyan ho lahat. Yung mga may-ari ng social media, yung mga vloggers, mga eksperto sa batas, eksperto sa broadcast business, at malayang pamamahayag. Anyway, kailangan po talaga yan. Lahat tayo may karapatan. Karapatan ng pamamahayag, malayang pamamahayag, freedom of assembly, yan yung sinasabi ng saligang batas. Pero, meron pong limitasyon. Pag lumampas kayo dyan, may pananagutan. At dito ho sa fake news, ay nung isang araw, may fake news na naman ginawa itong grupong ito eh. Pinake nila na si speaker daw inamimigay ng pera. Bulyong-bulyong ng pera na para daw sa mga congressman na pumirma doon sa impeachment. Ay hindi naman totoo yun. At saka hindi naman ho namigay ng ganong pera. Talagang inedit lang, pinalabas na doon sa table, merong pera. Nandun si speaker at saka yung mga congressman. Fake news talaga. Yung gumawa noon, yun ang dapat ipakulong. Yun ang dapat i-contempt kasi paninira para lang magkaroon ng views, magkaroon ng content na palpak. Maraming vlogger na ganyan. Makakuha lang ng views kahit fake news. Ang problema, yung mga Pilipino, kinukonsente ang mga fake news. Kung saan nanggagaling yan, alam na ninyo. Hindi matino yung mga yan. Petisyon ng ilang grupo ng transportasyon na itaas daw po ng 15 piso ng minimum pasahe sa mga jeep mula daw sa kasalukuyang 13 pesos. Idinggin daw po ng LTFRB. Bukas yan, February 19, siyempre 2025. Ayan o, at least pag-uusapan na. Tingnan natin kung saan aabot yan. Petition for increase. Pero siyempre ang pasahero, ay ayaw namin yan. Ayaw ng commuter ng increase. Di ba? 9:34 na po na umaga, tuloy pa rin ang ating mga balita na siyang pangunahing ginagawa natin dito sa Mike Abby Live. Pagmumultahin na ang mga motoristang daraan sa mga expressway na walang RFID. Ayan, sticker, simula Marso. Sana nung pa ito sinabi. Ngayon yata mukhang seryoso na. March 15, ipapatupad daw ho kasi ang tinatawag na cashless transaction sa lahat ng mga toll boat, sa mga toll gate. Ayan. Dapat lang naman kasi bakit ba ngayon wala pa, ilang taon na yan. Okay? Yan ay ginawa na, sabi nila, January, pero hindi ho natuloy. Ayan, in-extend hanggang March 15, next month. Magpapakabit na kayo siya, murang-mura lang naman, tsaka walang abala. Pagka kasi may cash, may suklian pa eh. Kung minsan wala pang teller, sino magsusukli sa inyo? Ay pag ibigay mo perang cash buo, baka wala ng palitan yan, walang suklian. Maging na, sa international po, ganyan na eh. Punta kayo sa abroad. Wala nang cash na pinag-usapan, puro ganyan, puro card. Kakain, sasakay ka ng tren, ng barko, sasakay ka ng ano-ano. Lahat po yan ay card na lang. Dito lang sa atin naman na puro may cash pa rin eh. Kaya may mga hold up pa rin eh. Kung puro card, ay walang hold up kasi wala namang pera. Di ba? Ayan na. Sige, maging global technology, global nagalawan. Kasama na ang Pilipino. Magbabalik pa rin po ang ating mga balita sa ilang sandali. Siyempre, magbabalik pa rin ang Mike Abby Live. 9:41 na po ng umaga, ngayon Tuesday. Good morning muli sa ating lahat. Ako dito sa Metro Manila, paminsan-minsan biglang umuulan, di ba?
Hindi talaga ang weather natin, hindi rin parehas, ano? Hindi rin natin control. Minsan mainit na mainit, tapos biglang uulan. Kaya ingat po kayo, kaya marami nagkakasakit eh. Ubo-ubo sipon yung iba dyan, ano? Ingat lang po tayo. Baka parte na yan ng climate change, pati panahon, dapat ngayon mainit na eh. Di ba? Papatungan tayo ng summer next month. Fire prevention month na, pero February na ngayon eh. May mga pag-ulan-ulan pa. Samantala, mamaya po nasa SMX Convention Center, dyan po sa may Pasay, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para nga ho sa pagdiriwang, wow, 74 na anibersaryo ng DSWD. Abangan nyo mamaya. Wow, congratulations. 74 years old na ang DSWD at dyan pala sa SMX. Yan po sa may Mall of Asia yan. Okay? So anytime po yan ay ating madidinig kung hindi man makahabol sa ating program, sa susunod na program, live po yan dahil ang ating Pangulo ang guest nila. Okay? Ano kaya ang mga magiging mensahe ng Pangulo sa anniversary ng DSWD? Lalo tigil siya nakatutok sa mga pagbibigay ng ayuda at tulong sa mga biktima ng kung ano-anong kalamidad. Bernard Ferrer muna, may report dito sa PTV ngayong umaga. Isasagawa daw sa Nabotas ang Love for All. Ay, ito maganda. Hindi lang para sana all. Ito na nga yun, Love for All. Narito ang live report. Yes, Mike, umarangkada na itong Love for All na isang proyekto sa pamumuno ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Navotas Sports Complex. Handog nitong libreng check-up, gamot at vitamins at iba pang serbisyong medikal. Bukod naman sa libreng medical services, may hatid rin na serbisyo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Pag-ibig Fund kung saan maaaring i-verify ang Pag-ibig membership, loan at updates ng account. Ang PhilHealth ay maroon din i-consulta membership, verification at update upang masulit ang benepisyong pangkalusugan. Habang ang Public Attorney's Office ay may libreng notary services at legal advice. Like narito rin ang Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, National Housing Authority, TESDA, ang Senate Assist, Commission on Higher Education, Development Bank of the Philippines, Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa pamamagitan, Mike, ng Love for All, napapakita ang community-centered healthcare initiatives dahil dito direktang naibibigay sa mga residente ang mahalagang serbisyong kinakailangan nila. Mike? Okay. Thank you. Ayan o. Congratulations dyan sa mga taga-Nabotas. Dyan pala sa inyo yung Love for All. Ayos. Marami kayong matutulungan. Isa yan sa mga noon pa at magpapatuloy na mga programa po ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ayan ha. May ikot yan kung saan-saan lugar sa buong Pilipinas, hindi lang ho dito sa Mega Manila. Magkakapatid daw po na senatorial candidate Erwin Tulfo at Bin Tulfo naman at tatlo pa nilang mga kamag-anak pinadidisqualify daw sa COMELEC. Bah, ano ito? Sa ilalim daw ng petisyon, binigyan din daw po ng issue ng political dynasty. Ay, wala kasi tayong batas tungkol dyan. Sa magkakapatid na Tulfo at mga kamag-anak nito bilang grounds para ho sa disqualification. Naku, ay pag yan ang pinag-usapan na political dynasty, baka maraming madamay dyan. Ano ha? Pero wala pa naman kasing batas tungkol dyan. Akala ko naman may mga mamabigat na mga kaso ng basihan. Mukhang wala naman. Ano ha? Baka naman dahil number 1 si si Erwin. 1 in 2 yung dalawa eh. Grabe talagang dating ng magkapatid. Ano ha? Number 1 in 2 yata ang dating sa mga survey. Kaya siguro, sabi nga nila sa pagmabunga, binabato. Ha? Tapos kandidato pa ni Pangulong Marcos si Congressman Erwin Tulfo. Kaya siguro nakakatuwaan ng iba. Anyway, mayroong ganyang petisyon. Ayan po yung due process. Sana mabigyan ng lahat ng pagkakataon para humasagot ang mga bagay-bagay. Ipinunto rin po ng petisyon daw ho ng Asian citizenship. Ayan pa ho. Senatorial candidate naman at ACT Party List Congressman Erwin Tulfo nga po bilang ground para ho sa disqualification sa 2025 midterm election. So ayan po yan. Okay? So abangan natin. At nasa COMELEC ng bahala dyan. Pero parang late na yata. Bakit ngayon lang? Dapat noon pa. Di ba matagal nang nakapile? Di ba ang filing ng Certificate of Candidacy noong October pa? Dapat noon pa, mula nung mag-file. Ngayon, kumakampanya na eh. Tumatakbo na nga eh. Ikot na ng ikot sila eh. Anyway, karapatan din nila yan na magkabilang panig. Hinimok naman po ni Secretary Larry Gadon. Naku, ito yung isa sa mga advisor ng ating Pangulong Marcos tungkol sa mga mahihirap. Kung paano pagandahin ang buhay at umangat ang buhay ng mga mahihirap. Ayan ha. Alam na alam nito ang buhay ng mahihirap. Secretary, kamusta ka na? Anong balita? Ito ho. Ano yung gusto ni Secretary Gadon? Sige nga, tuloy natin.
Itong isyong ito, yung pala meron siyang payo at sinasabi para kay Vice President Sara Duterte, na magbitiw lamang daw bilang pangalawang Pangulo kaysa ma-impeach sa Senado. Ginawa daw ni Secretary Gadon ang panawagan dahil sa patuloy na lumalakas ang sigaw ng taong bayan na ituloy ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Ayan, resign. O pagka-resign, pwede pang tumakbo yan sa susunod na eleksyon. Pero pagka na-impeach, iba na yun, bawal na. At tingnan natin. Sinabi pa ng kalihim na may sasalba pa ni Vice President Sara ang kanyang political career kung magbibitiw ito sa pwesto. Sakali daw ng kasing anyang ma-impeach ang Vice Presidente, ay malabo na itong makatakbo bilang Pangulo sa 2028 dahil maaari anya itong ma-disqualified sa paghawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Actually, pagka ho na-impeach, ban talaga ho sa lahat ng public office. Ayan ho yung kaparusahan doon. Hindi lang matanggal, kung hindi ho, ban pa. Ay, ang advice ho ngayon ni Secretary Gadon, mag-resign na lang. Kaya alam mo yun, ako, grabe ho itong isong. Ito, nabalitaan nyo kahapon, may nagpetisyon na for mandamos. Petition for mandamos sa Supreme Court. Sinabi na sa Supreme Court na pakialaman na yung hindi paggalaw ng Senado sa impeachment trial. Tingnan natin kung makikialam ang Supreme Court kasi maingat ang Supreme Court sa ganyan. Kinikilala nila yung separation of power ng Executive Department, ng Legislator at ng Judicial Body. Ay ang usapin ng impeachment ay nasa nasa sa Legislator kasi nasa Senado. Tingnan natin kung makikialam. Pero meron na pong maganda rin yan kahit papaano para malaman natin kung ano ang magiging pasya ng Korte Suprema. Ngayon, kahit anong debate, ay tahimik muna kayo. Kasi hihintay natin yung petisyon. Pag kung ano ang desisyon ng Supreme Court, yan ang ating irerespeto. Ayaw ho ni Senador Escudero ngayong panahong ito ang trial Gusto niya sa next Congress na. Masyadong matagal, kumbaga sa napapanis na. Naluluma na yung article of impeachment pagka ganyan. Nagkakaroon ng debate doon sa sinasabi ng saligang batas na dapat sa oras nilang natanggap, kaagad-agad. Talakayan ng impeachment. Pero ang sabi naman, hindi, nakaresist kami. Hindi kami pwedeng gumalaw. Ayun. Tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. 9:49 na po ng umaga. Si Bel Custodio muna, ang ating partner dito sa PTV. May report mula sa Kamuning Market. May mga bago daw ho ng mga manufacturers suggested retail price para sa mga imported na bigas. At ito anya ang plano pang maibaba. Sige, may good news pala ito. Tingnan natin ang report live. May pinapababa pa ng 52 pesos ang maximum suggested retail price na 5% broken imported rice. Ayon sa Department of Agriculture, marami ng retailers ang sumusunod sa bagong adjustment. Patuloy pa ang pagpapababa ng DA sa MSRP na imported na bigas na dating nabibili sa 55 pesos MSRP kada kilo. Bagamat may mga ilan pa na hindi pa nagbababa ng 52 pesos MSRP. Ito ang mga bigasan na pinapaubos na lang ang mga lumang stocks ng bigas. Kagaya na lang na isang bigasan dito sa Kamuning Market na pinapaubos na lang imported rice bago magpalit ng presyo sa mga darating pang bagong stocks ng bigas. Target naman ng ahensya na ibaba pa ng 49 pesos ang MSRP sa Marso. Nakatakda rin na ilabas ng DA ang 150,000 metric tons ng MSA rice sa mga nag-signify na local government units sa Linggo, kasunod ng deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas. Samantala, bumababa na rin ang presyo ng sibuyas sa merkado mula 240 pesos kada kilo, bumababa na ng 200 pesos ang presyo ng sibuyas simula February 15. Ayon sa DA, magiging tuloy-tuloy na ang pagpapababa ng presyo ng sibuyas hanggang sa katapusan ng Pebrero. Mike? Ayun. Thank you. Sa Food Security Program, kaya minomonitor kung anong kalagayan ng pagkain, bababa-taas, up and down yan. Pero don't panic. Hindi lang ho sa Pilipinas mataas ang bilihin. Sa buong mundo, mataas ang bilihin. Yung mga nagsasabing dito lang, namumulitika lang yon. Hindi yun totoo. Sa buong mundo, mataas ang bilihin. Hindi ho ligtas yung nasa ibang bansa. Ang tutuusin nga, mas mahal pa sa kanila ang rice kaysa sa atin. Dito lang ho masyado sa ating iniingayan ito dahil ginagamit na pampolitika at paninira sa ating pamahalaan. Ay lumang tugtugin na yan kasi mga Pilipino, alam nila ang sitwasyon sa buong mundo. Hindi man lahat, pero marami nakakaalam. Abala ang Department of Education, DepEd, sa paghahanda daw sa mga
mga paaralan para tugunan ang epekto ng pansamantalang pagtigil nga po ng proyekto ng United States Agency for Internal Development o USAID. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nakikipag-ugnay na sila sa mga ngayon sa US Ambassador to the Philippines, Mary Clarkson, kaugnay ng seryosong implication ng na press nga po, hinold ang education project. Ayan, no? Pero dapat gumawa ng paraan. Gayunman, sinabi po ni Secretary Angara na sisikapin nilang i-maximize ang kanilang pondo at maghahanap din sila ng bagong partner sa education. Bukod anya dito sa pagpapalakasin o palalakasin pa din nila ang kapasidad ng kanilang curriculum at bibilisan din ho ang pagbili ng mga textbook para ho sa grade 2 and 5 hanggang 8 upang tiyakin anyang aabot ito sa mga pagbubukas ng school year 2025-2026. Nabatid anya na aabot naman ng USAID sa 94 million. Nakatumbas naman ng 4 billion. Naku, laking pera pala na mawawala. Ang halaga ng education project na apektado sa temporary suspension nga po ng pondo ng USAID. Pero don't panic, sinabi ko na kanina, hindi lang ho ang Pilipinas ang naapektuhan. Sa buong mundo, yan ang ginawa ni President Donald Trump. Hinold temporary ang USAID. Dahil gusto yata niya, pumukos talaga doon ho sa kanilang bansa kung ang pera at ang modernization din ng kanilang military. Pinalalakas nila ang military nila eh. Okay? So sayang, isipin mo, Department of Education pa lang, 4 billion mawawala sa atin. Gawa kayo ng paraan kung saan kukuha ng pera. Yung ibang ahensya ng pamahalaan sa Luzon, Visayas, Mindanao, apektado rin kasi USAID ay temporaring wala muna. Barangay Old Balara, ang matandang Balara. Sa Quezon City, pinag-aaralan daw na ang pagpakawala ng mga palaka. Parang kakaiba ito Palaka ang gagamitin bilang bahagi daw ng kampanya kontra dengue. Kasunod anya ng deklarasyon na dengue outbreak sa lungsod. Samantala, dahil sa anya patuloy na pagtaas ng mga kaso ng dengue, 8 lugar pa sa bansa ang posible anyang magdeklara ng dengue outbreak sa mga susunod na araw, ayon sa Department of Health. Yung palang palaka ang panlaban sa lamok kasi kinakain yata ng palaka, lamok, di ba? Abay, kung may alaga kayong palaka, pakawalan muna ninyo. Para maghanap ng lamok. Yung palaka, sa mga tubig-tubig din yan nabubuhay eh. So, diyan din ho yung mga lamok. Ganun pala Parang ngayon ko lang narinig yun. Ang palaka ang panlaban sa dengue. Ay, paano yung walang palaka? Kukak lang ang meron sa kanila. Iba yata yun. Overtime na tayo. Samantala, abangan mamaya. Ito na naman, bagong Pilipinas. Si Solicitor General Guevara. Ayun, Minardo Guevara. Ayan, mamaya pala. Ang abogado ng gobyerno, mamaya pala. Kasama ni Weng Hidalgo, Joey Villarama, alas 12 ng tanghali, siyempre dito sa PTV4. Hanggang dito na lamang po muli ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas, siyempre sa PTV4, makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page. Mike Abilay para sa Pambansang TV. Sa Bagong Pilipinas, salamat po.